Parang nag-hallucinate itong si Sare. Pakinggan po natin na. Ngayon ko lang dito kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Cong dun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. For your candidacy, pero walang kasiguraduhan kung mananalo ka noong 2022. Huwag mong sabihin sa'yo na yung presidency noong 2022. Diba? Kasi hindi mo pwedeng i-claim yun dahil hindi ka naman nanalo bilang presidente. Diba? Kung ikaw sure win ka na, bakit hindi ka pa kumandidatong presidente noon? Diba? Unang-una kaya hindi siya kumandidatong presidente, alam niya sa sarili niya, kulang ang kanyang pag-iisip para sa pagiging presidente. Kulang. Si Digo nga from being a mayor, nagpresidente, ano nangyari? EJK. Mga Tsekwa ang ginawang pinayaman ni Digong. Sa halip na pinayaman niya, mga Pilipino, mga kababayan natin, ang pinayaman niya, mga Tsekwa. Nasaan yung mga Tsekwa na pinayaman ni Digong? Wala na, nagtatakbo na. Dala-dala ang perang kinita sa ating gobyerno. Kung ikaw sure win ka na noong panahon ng 2022, sigurado ko hindi ka kakandidatong vice-presidente. Pero ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, may doubt ka sa sarili mo para mamuno at hindi mo kaya ang pagiging isang presidente. Dahil oras ng bagyuhan, aalis ka. Manonood ka daw ng Taylor Swift concert. Galit na galit ka nung napicturan ka doon sa NAIA. Ang sabi mo pa, lugar yun na kung saan mga tauhan lang ng NAIA ang nandoon. Putang ina, nagpunta kami ng Hong Kong, doon kami dumaan sa dinaanan mo. Napakaraming tao doon. Alam niya, sa totoo lang, itong si Sara Duterte, parang ano to free for all na murahin. Kahit murahin natin to ng murahin, wala tayong makukuhang kaso dito. Alam niyo kung bakit? Siya nga, pinagmumura niya Pangulo ng Pilipinas, hindi naman siya nakakasuhan, di ba? Binastos niya yung leader ng ating bansa. Nang babastos siya doon sa Kongreso, walang natatanggap na kaso to. Di wala din tayo matatanggap na kaso kahit pagmumurahin natin yan. Deserve niya yun Ibalik sa kanya yung mga pinagsasabi niya kaya Pangulong Bongbong Marcos. So, I gave it away because I felt... Ang kapal ng mukha, I gave it away. Ang kapal ng mukha mo, Sara. Ikaw ang pinakamakapal na vice-presidente sa balat, sa kalupaan ng Pilipinas. Ikaw ang pinakamakapal ang mukha. Ano kay gave it away? Natakot ka. Kasi alam mo, hindi mo kayang maging presidente dahil kulang na kulang ang utak mo. I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution. Kita nyo, political persecution daw. Wala daw siyang sinabi na mag-imbestiga daw ang mga kongresista patungkol sa kanyang mga intelligence at confidential funds. At Ninita Umali, sige po, thank you po. Ayan, opening ng lights po ba dyan? Kasi sa Santa Maria, opening na yata ng lights Yan, ingat po, Ninita Umali. Sa totoo lang, hindi mo talaga sinabi na imbestigahan ka. Kasi nga, ayaw mo nga maimbestigahan. Kaya ka nga nagwawala dahil nga iniimbestigahan ang pera na pinagkatiwala sa iyo ng taong bayan. Diba? Kaya ka nga galit na galit Kasi nga, nakita
na yung perang nilulustay mo, hindi mo maipaliwanag kung saan napunta. Saan ka ba naman nakakita nun? 11 days safe house, gagastusan ng 1 milyon. 1 milyon, 11 days. Meron pang isang safe house, 250K kada isang araw. Yung 125 million, inubos mo in 11 days. Madaling-madali kang ubusin yung pera. Diba kaya ka nga galit na galit eh. Totoo yun, hindi mo sinabing imbestigahan ka. Kasi nga, ayaw na ayaw mong malaman ng taong bayan na nilulustay mo ang pera namin na sinasabi ninyong mahirap ang buhay ng mga Pilipino. Marami ang nagkikahos. Tapos kayo malalaman namin, nagbibigay kayo ng pera kay Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. Nagbabayad kayo ng safe house, 250K isang araw. Anak ng teteng na yan. Harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa yun. Hindi, maling-mali ka, Sara. Maling-mali yan, sinasabi mo na yan, Sara Duterte. Ito ang simula ng ito yun. Sara Duterte. Ang kumakalaban sa confidential funds ay kalaban ng bayan. Ayan, yan yun eh. Eto yun. Eto yung pinagsimulan niyan, Sara. Huwag mo kaming lookin. Picture of national security. This is a picture of confidential funds. Yan. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Those who seek to compromise the security and development of our nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguard our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Yan. Diyan nagsimula ang pag-iinit ng tumbong ni Sara. Diyan. Nung nasilip na yung confidential funds niya. Diba, Kuya Gardo Zap? Si Rina, wag daw i-gaslight, ikaw nga ang nagpapaliyab, nasayad ka. Yun nga po, siya nga ang siya nga nagpapainit ng issue, siya nga ang banat ng banat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano ang isinagot ng ating Pangulo? Sara is unimportant. Unimportant eh. Diba? Walang kwentang vice-presidente naman to eh. Alam niyo, sa totoo lang, katulad nga nung panahon ni BP Leni, sa totoo lang, mas may kapasidad pa si BP Leni na maging vice-presidente kaysa kay Sara Duterte. Si Sara parang bata na hindi na ibili ng candy, nagmamarakulyo, nagmamaoy. Plunder ang dapat na ikaso kay Puset. Kung hindi man mangyari ang impeachment sa kanya, huwag sana ang ombudsman ang umawak ng kaso dahil bata ni Duterte si Martires alia Marites. Yun nga. Ate Catalina, grabe si Sara ulo, nasanay siya sa Davao noon.
mayor pa siya, ang laki talaga ng confidential funds. Ubus lagi ni Sara, nilabas ni Trillanes yan. Totoo po. Glitch like. Kaya pala yung itok-itok interview niya, sabi niya hindi siya ganun mag-compose ng speech. Noon palang president na siya, pakiramdam niya, ang lagay, reliever lang si PBBM kasi ang naglalakwatsa pa ang Sara. Jamelita, opo, hello po. Umpisa pa lang na may plano na yan sila ng mangagaw ng posisyon. Yung maisog, ikot-ikot na last year pa, nag-uudyok na sila. Serena, Sophia, kita nyo, nawala yung akbang ng mautog. Alam nyo kung bakit? Wala na si si Kibulok nakakulong. Si Willie Revillame, kandidatong senador. Sino pa magpipinance? Ang mga pogo operator nahuli. Si Guwaping Alice Gu nahuli, nakakulong. Sino pa magpipinance sa akbang ng mautog nila? Wala na. Kaya yung sinasabi mo, Sara, na nagsimula ang gulo ng kalabaning ka, iharas ka, hindi totoo yun. Kaya ka nagwawala, kaya ka nagmamaoy kasi nasilip yung confidential funds mo na milyong-milyong pera ng taong bayan, hindi mo maipaliwanag kung saan mo ginastos. Yun ang totoo niyan. Sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Diba? Doon daw nagsimula sa terrorism, harassment. Hindi po. Doon nagsimula sa panggugulo mo. Dahil nakita ng taong bayan na silip ng mga nasa gobyerno, ng COA at ng Kongreso na yung confidential funds mo, inuubos mo in 11 days. Kaya nga, nagsalita ka ng ganito sa taong bayan, noong ikay napunta sa isang lugar, yung speech mo, ang sabi mo, kapag ang isang tao ay kinakalaban ang confidential funds, kinakalaban nito ang kapayapaan. Pero, di ba, paano natin makakamit ang kapayapaan kung yung confidential funds at intelligence funds ang nakikinabang ay si Mary Grace Piatos at si Kokoy Villamin? Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. It is worth noting that the Department of Education's membership in the Anti-Terrorism Council and the Office of the Secretary's membership in the National Task Force ELCA exemplify the department's unwavering commitment to the protection and well-being of our learners, personnel, and other stakeholders. By actively participating in these crucial bodies, the Department of Education showcases its dedication to addressing security threats and creating a safe learning environment for our future generations. Just returning again to one of my original points. Ayun kita nyo? Doon siya talaga gigil na gigil nung na-question yung kanyang confidential funds. Doon po siya busit na busit nung kinwestiyon na yan. Nung hinanap na po kung saan niya nilulusta yung pera ng taong bayan. Yung confi fund na kay Mary Grace Piatos, Fernando Tempura at Kokoy Villamin at Nova. Dapat buwagin na confi funds kasi pwede talaga yan maging ugat ng korupsyon. Sana nga, di ba? Marcos ang unang people power kaya marami ayaw na ng buong Pilipinas sa kanya. Pero, di ba, ngayon hindi nyo na mauulit. Mga bobo kasi kayo. Sino nananawagan ng people power? Si Harry Roque. Kaya nananawagan ng people power para mawala yung ano sa kanya, contempt order ng Kongreso. Ay, nako, wala. Malabo kayo ngayon. Kahit sa 2028, malabo kayo. Ate Wing Watanabe, shoutout po. Diba, malabo kayo dyan na makuha ninyo ang trono ng aming Pangulong Bongbong Marcos dahil alam na ng mga Pilipino
na ang pinaglalaban ninyo doon sa EDSA ngayon, hindi demokrasya. Kung hindi, ang kasakiman sa pwesto ni Digong, ni Sara at ni Kibulok. O pati presidency gusto mong nakawin, Sara, mandarambong ka talaga. Sa totoo lang, yan ang matibay na ikakaso sa'yo. Pati mga pangalan ng Chichiria, Piatos, Bicat, Nova, ginamit mo pa si Mary Grace. Kaya nga po, kaya wala, naku, malabong-malabo kayo dyan kay PBBM. Nagtatrabaho yung tao eh. Kaya nakikita namin. Nakikita namin eh. Kung ano ang ginagawa ni PBBM, nagtatrabaho talaga siya. Hindi nyo katulad. Hindi mo katulad, Sara, na lakwatsa ka ng lakwatsa. Ang binabantayan mo, yung tauhan mo, hindi ang taong bayan. Pero mo, inuuna mo pa ang tauhan mong si Lopez. Diba? Kaysa sa taong bayan na dapat ang taong bayan ang inuuna mo. Kung ikaw nga malinis konsensya mo, ba't di ka pumunta ng NBI? Diba? O, jowa niya inuuna, sabi ni Pralipo. O, gawa sila ng kasalanan, tapos sa Pangulo nila ibinibintangan lahat ng kabalbalan nila. O, Ate Margok, hello po. Roger Martinez, hello po. Si Harimaw, puro ngak-ngak pero nagtatago naman. Diba? KJR, in my own opinion, why this happened to Sara? Because China is behind their moves. O, Digong and Sara, pulungin baste tahimik dahil in the hook na sila. Kaya nga po eh. Mga Duterte ang nagpagulo sa bansa natin dahil lang sa CIF na yan. Kasi nga po, wala na silang mananakaw. Diba, Ate Jamilita Opus? Lilian Pogosa. Salamat ng Panginoong Diyos at si President BBM ang pinili niya. Grabe kung siya ang naging president, kawawa ang Pilipinas. Dito nga po sa pahayag niya na ito, unahin na, panoorin ulit natin. Dito po sa pahayag niya na ito, sa totoo lang, salamat kay PBBM kasi si PBBM ang naging presidente. Kung si Sara Duterte pala naging presidente natin, baka dagdagan ito ng 10 trilyon ng utang ng Pilipinas. Tapos ano gagawin niya? Ipapasok niya sa confidential fund. Was mine already, di ba? Ang kapal ng muka. Was mine already, hindi ka nga naman kumandidatong presidente. Umatras ka sa pagka-presidente. Bakit? Takot ka na hindi mo magampanan ang iyong tungkulin. Tapos isa pa, kapag ikaw ang naging presidente, katakot-takot na utang ng bansa ang makatamasa natin. Taxpayer ang magbabayad. Tapos, pag ikaw ang naging presidente ng Pilipinas, hindi ka pwedeng questionin sa mga ginagawa mo na desisyon. Isa pa, hindi mo naman kayang desisyonan ng buhay ng mga Pilipino. Paano ka magiging presidente? Ano yun? Kada may bagyo, aalis ka ng bansa, manonood ka ng concert. Kada mayroong bagyo, nasasalanta ng delubyo ang Pilipinas. Sino magtatrabaho? Mga tauhan mo sa Office of the Vice President. Tapos ikaw, nasaan ka? Nagtatago ka sa isang masarap na lugar. Kung ikaw ang naging presidente, baka yung limpak-limpak na pera ng mga Pilipino, hindi lang sa duffel bag ilagay o kaya sa gym bag. Baka ubusin ang kaba ng bayan. Baka ang confidential at intelligence fund
ng DepEd at ng Office of the Vice President, trilyong pera. Hindi lang bilyon. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, nako, baka pati Palawan, China na may sakop. Yung Pag-asa Island, baka China na rin na may sakop. Kung ikaw naging presidente ng Pilipinas, ay nako, baka gasolina ngayon, 100 na per litro. Alam niyo kung bakit? Kasi bobo to eh. Bobo tong si Sara. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that hindi mo talaga kayang maging presidente, yun lang ang totoo niyan. Napakalakas ng ulan dito sa amin. O, kung halimbawa si Sara Pusit ang presidente, tsak na magiging Sodoma at Gomora ang Pilipinas, puro pompiang na ekonomiya ng Pilipinas. Tama. O, Maria, hindi naman kasi ata na niwala mga pro-Duterte ng Panginoon kasi kay Kibuloy sila kampi eh. Hindi Catholic si Kibuloy. Tama. O, hindi kaya ni Sara Duterte ang maging Pangulo. DepEd nga lang, hindi niya ma-manage. What's more, ang buong bansa ng Pilipinas. Tama po. O kung siya ang naging presidente, nako, maging province of China na ang Pinas. Diba? Totoo po yung mga comment nyo. May hearing ba, Idol, bukas sa good governance sa Congress? Parang wala po buong week. Parang wala pa pong binibigay na schedule. Smiling apron. Sige, Boss Mac, ipaglaban natin si BBM. Patalsakin si BP Sarang Baboy. Sana nga po matanggal talaga yan. Baka China na may-ari ng Pilipinas, sabi ni Kuya Hector. Gardo Zap, ang may gusto ng confidential fund ay kawatan ng bayan. Lilian Pogosa, ayan, shoutout po ha. So ako po'y magpapaalam na sa inyo dito sa ating live na ito at napakalakas po ng ulan. Nakikita ko po yung aking wifi ay humihina po. Okay, solid daw, hindi ka naman makakuha ng